Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sa oras na ito, tumawag sa kanya si Gia. Birthday mo bukas di ba, Gerald? Tanong ni Gia. Emo? Bakit hindi mo ako niyaya na magdiwang kasama mo? Naghihintay ako buong araw na tawagan mo ako. Late na ngayon at hindi mo pa ako niyayaya. Nakalimutan mo na ba ako? Hindi. Kaya lang simula nang bumalik ako sa bayan ko, balak ko lang magkaroon ng isang simpleng birthday celebration, paliwanag ni Gerald. Sa katunayan, talagang hindi balak ni Gerald na imbitahan si Gia. Bagaman napakabait ni Gia sa kanya, gusto lang ni Gerald na makasama ngayon si Mila. Ayaw niyang mapalapit sa ibang mga babae. Sa makatuwid, ang patuloy na pagkakaroon ng isang masalimuot na relasyon kay Gia ay hindi magandang tingnan. At saka, naging magulo ang sitwasyon noong nandito si Gia kasama niya sa huling pagkakataon. Nahiya si Gerald na imbitahan pa siyang lumapit ulit. Imbitahan mo man ako o hindi, pupunta ako sa bahay mo para hanapin ka bukas. Maliban na lang kung hindi mo ako itinuturing bilang kaibigan mo. Isinandal ni Gia ang kanyang ulo sa headboard ng kama habang nagsasalita siya sa landline. Kasalukuyan siyang nasa isang kwarto sa isang bila. Habang nagtatawagan sila, si Gerald ay maaari lamang sumang-ayon nang walang magawa habang siya ay tumango. Kaagad pagkatapos nito, gumawa siya ng isang palusot na nagsasabing siya ay abala at binaba niya agad ang tawag. Ikaw ay isang bastard. Wala ka talagang puso sa akin, sabi ni Gia na may malungkot na ekspresyon sa kanyang muka bago niya binaba ang tawag. Una niyang inasahan na gagawa ng pagkusa si Gerald para imbitahan siya na ipagdiwang ang birthday niya ng kasama si Gia. Sa kabaligtaran, naramdaman niya ngayon na kung hindi siya tumawag kay Gerald, siguradong hindi siya yayayain ni Gerald sa kanyang birthday. At saka, dahil sa pangyayaring iyon, sa tuwing susubukan niyang hanapin si Gerald para makipag-usap lamang sa kanya, palagi siyang wala sa muod na sumagot. Madalas na sumasagot lamang siya ng kaunting mga salita sa kanya. Hindi naging komportable si Gia dahil dito. Kalaglalong hindi komportable ang naramdaman niya, mas hindi niya maiwasang mag-overthink ng mga bagay. Sa sandaling iyon, maririnig ang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Gia? Tulog ka na ba? Ang tatay mo at ako ay may ilang bagay na sasabihin sa'yo. Sinabi ng nanay ni Gia mula sa likuran ng pintuan. Ma, pa, hindi pa ako natutulog. Pwede kayong pumasok. Parehong pumasok ang kanyang mga magulang sa kanyang kwarto. Kitang-kita ni Gia na ang kanyang ama ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Gia, I know that you don't want to hear this, but the Quarrington family in Yanken is giving us the orders this time. They want you to get engaged with the third young master from the Long family in Yanken. There's really nothing else that we can do about the matter. Mark Crawford has already helped us settle our family's economic problems last time. However, the Quarrington family is still pressuring us even now. We really can't do anything about it, and we can't always rely on Mark Crawford to help us. So tell us, Gia, what do you think about a marriage contract with the Long family? Asked Gia's father. Gia's mother sighed before saying, though we've already ended our relationship with the Quarrington family, the influence and power they hold over us is simply too great. Please don't blame your father, he's done everything he's could. You have to consider how this is putting the company's interests at stake here. In extension, it's also going to affect your uncles and all the other employees working for our family as well. Is there really no other way? You know, we can still beg Gerald to help us. He'll definitely help me. Replied Gia, her eyes tearing up. Gia, though Mark Crawford is very capable, the Mayberry Commercial Group is only influential in Mayberry City. The Quarrington and Long family, on the other hand, have even bigger groups and corporations in Yanken. Said her father with a sigh. What more, the third young master of the Long family may even come over to pay us a visit tomorrow. You'll have to stay home and prepare to meet up with him. If he leaves a really bad impression on you, we may still have some time to think of a solution then. Added Gia's father. No. I'm not free tomorrow. It's Gerald's birthday, and I'm going to celebrate it with him. Replied Gia angrily. You are not to go anywhere tomorrow. You shouldn't bother Mark Crawford about our issues anymore. You're just a young girl who doesn't understand anything at all.
As soon as he finished his sentence, Gia's father pulled her mother out of her bedroom immediately. Gia was so anxious about the whole thing that she was ready to burst into tears. Moving back to Gerald, he woke up at 6 in the morning the next day. Gerald had a call with Zach last night. He wanted to welcome his 22nd birthday. Since the guests could arrive early, Gerald decided to tidy up the place a little first. At that moment, a girl suddenly entered through the front door. Gia, alam ko na ayaw mong marinig ito, pero ang pamilyang Quarrington sa Yanken ay nagbibigay sa atin ng mga utos sa oras na ito. Gusto ka nilang maging engaged sa third young master mula sa pamilyang Long sa Yanken. Wala talaga tayong magagawa tungkol sa bagay na ito. Tinulungan na tayo ni Mer Crawford na ayusin ang mga economic problem ng pamilya natin sa huling pagkakataon. Gayunpaman, pinipilit pa rin kami ng pamilyang Quarrington hanggang ngayon. Wala talaga kaming magagawa tungkol dito at hindi tayo palaging aasa kay Mer Crawford na makakatulong sa atin. Kaya sabihin mo sa amin Gia, ano sa tingin mo tungkol sa isang marriage contract sa pamilyang Long, tanong ng ama ni Gia. Ang nanay ni Gia ay bumuntong hininga bago sabihin, kahit na natapos na namin ang ating relasyon sa pamilyang Quarrington, ang impluensya, kapangyarihan na hawak nila sa atin ay napakalaki. Huwag mong sisihin ang iyong ama, nagawa na niya ang lahat ng makakaya niya. Dapat mong isipin kung paano nito ilalagay ang mga interes ng kumpanya dito. Bilang karagdagan, makakaapekto rin ito sa iyong mga tito at lahat ng iba pang mga empleyado na nagtatrabaho para sa pamilya natin. Wala bang ibang paraan? Alam mo, pwede pa rin tayong magmakaawa kay Gerald na tulungan tayo. Siguradong tutulungan niya ako, sagot ni Gia habang nangingilid ang mga mata niya. Gia, kahit na may kakayahan si Mer Crawford, ang Mayberry Commercial Group ay nakaka-impluwensya lamang sa Mayberry City. Ang Quarrington at Long family, sa kabilang banda, ay may mas malaking mga grupo at mga korporasyon sa Yanken. Walang pag-asa na sabi ng kanyang ama. At saka, ang third young master ng pamilyang Long ay baka dumating para bisitahin tayo bukas. Kakailanganin mong manatili sa bahay at maghanda na makipagkita sa kanya. Kung nag-iwan siya ng isang masamang impresyon sa'yo, maaari pa tayong magkaroon ng kaunting oras para mag-isip ng isang solusyon, dagdag ng ama ni Gia. Hindi ako libre bukas. Birthday ni Gerald at ipagdiriwang ko ito kasama siya, galit na sinabi ni Gia. Hindi ka dapat pumunta sa kahit saan bukas. Hindi mo na dapat abalahin si Mer Crawford tungkol sa ating mga isyu. Ikaw ay isang babae lamang na hindi kayang maintindihan ang kahit ano. Nang matapos ang kanyang pangungusap, hinila agad ng ama ni Gia ang kanyang nanat mula sa kanyang kwarto. Sobrang nabalisa si Gia sa buong sitwasyon na handa na siyang maluha. Kasalukuyan kay Gerald, nagising siya ng 6 o'clock ng umaga kinabukasan. Tumawag si Zach kay Gerald kagabi. Gusto niyang tanggapin ang kanyang ika-22 kaarawan. Dahil maagang makakarating ang mga panauhin, nagpasya si Gerald na ayusin muna ang lugar. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang isang babae sa pintuan. Gerald, narinig ko sa nanay ko na nakabalik ka na pero ilang beses kitang hinanap sa bahay mo at wala ka doon. Lolita, sabi ni Gerald at hindi niya mapigilang ngumiti. Tinatrato niya ang babae tulad ng isang nakababatang kapatid na babae. Si Lolita ay lumaki kasama sila Gerald at Zeno. Medyo may kaugnayan din siya sa pamilya ni Zeno. Hindi tulad nila Gerald at Zeno, si Lolita ay mayroong magandang background ng pamilya. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang shop sa bayan na eksperto sa paggawa ng mga keke at merienda. Dahil dito, siya ay karaniwang nakatira sa bayan at bihira siyang umuwi. Dahil sila Gerald at Zeno ay mga mahirap noon at hindi nila kayang bayaran ang anumang magagandang damit noon, bihirang makasama ni Lolita silang dalawa. Hindi rin siya masyadong nakikipag-usap sa kanila, kahit na lahat sila ay mga kamag-aral mula sa parehong elementary. Sa madaling salita, wala gaanong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang lalaki at kay Lolita. Maaaring masabi na ito ay katulad ng relasyon ni Gerald kay Queenie. Gayunpaman, hindi siya katulad ni Queenie, nagsimula silang makipag-ugnay at bumuo ng isang pagkakaibigan noong junior high school. Noong first at second grade nag-share sila Lolita, Gerald at Zeno ng isang class. Kahit na noon, ang parehong mga partido ay bihirang nag-uusap pa rin. Ang mga bagay ay nagbago nung sila ay nasa third grade. Nakipag-away si Lolita sa ibang babae noon at naging malala ang away na ito. Pagkatapos ng klase sa araw na iyon, habang pauwi si Lolita sa bahay ay hinarangan ng maraming mga ruffian mula sa parehong grade.
Iniutos sa kanila ng dalaga na guluhin si Lolita para turuan siya ng aralin. Gayunpaman, nakita nila Gerald at Zeno kung ano ang kanilang kalagayan at inakay nila si Lolita palayo sa kanila. Bagaman si Gerald ay nobody pa noon, sikat si Zeno sa mga laban sa school. Nang makita siya ng grupo ng mga rufyan, hindi sila naglakas loob na gumawa ng anuman sa tatlo. Sa madaling salita, nailigtas nila si Lolita mula sa kaguluhan sa araw na iyon. Simula sa araw na iyon, tinatrato ng mabuti ni Lolita sina Gerald at Zeno at naging magkaibigan sila. Palagi siyang palihim na bibili ng sigarilyo para kay Zeno. Para naman kay Gerald, nagdadala siya kay Lolita ng mga keke at pastry. Nang umabot sila noong high school, nalaman ni Lolita na siya ay nakapasok sa 3rd high school. Ito ay itinuturing na pinakapangit na high school sa county. Dahil wala sa kanila ang may mga cellphone noong sila ay nasa high school, hindi na nila mapanatili ang patuloy na pakikipag-ugnay sa bawat isa. Makakakuha lamang sila ng pagkakataong magkasama at makapag-usap tuwing bagong taon. Kailan ka bumalik? Bakit hindi mo ako pinadalhan ng text message o kung ano, reklamo ni Lolita? Ngayon lang ako nakabalik. Naglibot-libot ako sa bayan at sa county. Sa totoo lang, tatanungin ko sana si Zeno para sa number mo, sagot ni Gerald habang nakangiti. Hindi siya nagsisinungaling tungkol doon. Sa katunayan, balak niyang yayain si Lolita para ipagdiwang din ang kanyang birthday. Well, at least hindi mo pa ako nakakalimutan. Nga pala, hindi ka ba updated sa mga message sa ating group chat ng junior high school class? Sa totoo lang, teka. Sa tingin ko wala ka dito. Pero kahit pa ganoon, birthday ni Chase ngayon. Sinabi niya na gusto niya ang lahat ng ating mga dating kaklase na magsama-sama dahil matagal na tayong hindi nagkikita. Dahil mag-host siya ng birthday celebration, nagpasya siyang gawin itong isang gathering para isabay na ito sa birthday niya. Kahit ang ating teacher sa class sa junior high school at ang English teacher ay dadalo ngayon. Sasama ka ba sa amin? Tanong ni Lolita. Dadalo rin si Maurice. Hindi ba siya nagretiro ngayong taon? Tanong ni Gerald habang sinusubukan niyang tandaan kung sino si Chess. Kahit na nagkakaproblema siya sa pag-alala kung sino ang kanyang mga kaklase, madaling maalala ni Gerald ang kanyang teacher sa klase na si Carson Weiss. Sa katunayan, ang memorya siya sa kanyang teacher ay napakalinaw. Si Weiss ay naging isang partikular na mabait na guro na nagturo sa kanya ng Weston dialect. Noon, napakahirap ng oras ni Gerald sa buhay niya sa kanyang bahay at hindi niya kayang magbayad para sa kanyang sariling mga libro. Palaging nandoon si Maurice para tulungan siya, siya rin ang nagbayad para sa mga libro ni Gerald gamit ang kanyang sariling pera. Naalala patuloy ni Gerald ang mga eksenang iyon sa kanyang isipan. Sa kanyang unang 2 taon sa university, si Gerald ay mayroon cheap na pamumuhay para makatipid siya ng kaunting pera. Kapag siya ay bumabalik sa kanyang bayan para sa bagong taon, kahit pa mahal ito, palagi siyang magdadala ng ilang mga regalo sa tuwing bibisita siya kay Maurice. Sa nagdaang 2 taon, gayunpaman, nahirapan si Gerald na kahit na magbayad para sa kanyang sariling tuition fees. Mahirap siya noon na hindi man lang niya mabisita si Maurice. Narinig ko na si Maurice ay nagkaroon ng kritikal na sakit noong nakaraang taon, okay lang ba siya ngayon? Tanong ni Gerald. Nakarecover na siya matagal na. Bakit naman siya pumayag na dumalo sa birthday celebration ni Chase ngayon? Sa totoo lang, tigilan mo na ang pagtatanong ng maraming tanong. Pwede mong tanungin siya ng personal kapag nakasalubong mo siya ng harapan mamaya. Napakataas ng tingin niya sa inyo ni Zeno, kahit noon pa man. Sigurado na matutuwa siya na makita ka ngayon. Kahit na hinanda namin ang gathering ng 8 o'clock, pwede mong masabi na si Maurice ay sigurado na darating ng mas maaga para lamang makausap niya pa kami. Magaling. Kaso, sa tingin ko hindi ako sasama sa gathering, nahihiya na sinabi ni Gerald. Oh? Busy ka ba o ano? Oh? Huwag kang mag-alala, libre ito ni Chase ngayon. Kahit na kailangan nating bayaran ang aming sariling mga bills, susuportahan kita, okay, sabi ni Lolita habang inaako ang mga alalahanin ni Gerald. Naturally, hindi ito tungkol sa mga issue sa pera. Kailangan lang mag-celebrate ni Gerald ang kanyang sariling birthday ngayon. Kahit na tinanggihan ni Gerald ang kanyang imbitasyon, hindi na mahalaga iyon kay Lolita. Gayunpaman, dahil alam ni Gerald na dadalo rin si Maurice, hindi niya maiwasang maramdaman na napabayaan niya ang dating teacher kung hindi siya sumali sa gathering. Hindi ito tungkol sa pera. Sa totoo lang, pinaplano ko sana na yayain ka na i-celebrate ang birthday ko ngayon. Pero dahil nabanggit mo si Maurice, bakit hindi na lang ganito?
Sasabay na lang ako sa'yo para makausap ko lang siya ng saglit. Pagkatapos nito, babalik ako sa sarili kong birthday celebration, sagot ni Gerald. Oh? Birthday mo ngayon? Nakakahiya naman at hindi ko alam. O sige, sa palagay ko maganda ang plano mo. Pupunta tayo doon at makikipag-usap kay Merways at sa ibang mga kaklase natin, pagkatapos ay sabay tayong alis para i-celebrate ang birthday mo. Kumusta naman si Xeno? Inimbitahan mo na ba siya? Tanong ni Lolita. Oo, pero sinabi niya sa akin na tanghali na siya makakapunta. Ang kanyang negosyo ay bago pa at wala pa siyang oras para kumuha ng mas maraming empleyado. Napakaraming bagay ang dapat niyang harapin. Okay lang. At oo nga pala, nakakahanga siya ngayon. Kahit na minamaliit ng tatay ko ang kanyang pamilya, personal niyang dinala ang ilang mga regalo sa kanila kahapon. Sagot ni Lolita habang medyo nainggit. Pasimpleng tumango si Gerald at wala nang idinagdag doon. Sa oras na natapos ang kanilang mga plano, malapit nang mag 8 o'clock. Pareho silang pumunta sa itinalagang restaurant sa bayan. Dahil si Gerald ay nakatira sa main village, ang main street sa bayan ay may maigsing distansya lamang. Samantala, marami sa kanilang mga dating kaklase sa junior high ay nasa pasukan na ng restaurant. Lahat sila ay nakatipon habang nagkukwentuhan sa bawat isa. Kung tutuusin, hindi ba ito ang layunin ng lahat ng gathering ng klase? Ang mga gathering na tulad nito ay napakasaya. Ang mga nilalaman ng kanilang mga conversation ay tumutukoy sa kanilang kasalukuyang status quo pati na rin ang pag-uusap sa kanilang mga nakaraan. Tingnan mo yon. Nandito na si Lolita, sabi ng ilang kaklase habang nakaturo kay Lolita at kay Gerald. Ha? Si Gerald yon, di ba? Pita! Hindi ko inakala na pupunta siya ngayon. Hahaha. Oo nga. Akala ko nawala na siya sa balat ng lupa. Walang nag-akala na makikita siya dito ngayon. Alam mo, may narinig akong balita na si Gerald ay malungkot na nabuhay sa university. Nahihirapan pa siyang magbayad para sa kanyang sariling tuition fee. Sinabi sa akin ng isa pang kaibigan ko noong siya ay kumakain kasama ang kanyang kaibigan sa Mayberry City, nakita niya si Gerald na naghugas ng pinggan sa kusina. Nakakahiya ito para sa kanya na lumapit kay Gerald at kamustahin siya. Matagal na siyang mahirap kung tutuusin. Wala siyang choice kundi ang kunin ng anumang mga trabaho na mahanap niya. Nang makita ng lahat si Gerald, agad siyang naging pangunahing topic ng kanilang conversation at nagtawanan sila. Sa loob ng grupo, tumayo ang isa sa mga babae sa iba pang mga kamag-aral niya dahil sa kanyang temperament. Nakikipag-usap lang siya sa kanyang mga kaibigan nang marinig niya na binanggit ang pangalan ni Gerald. Nakaramdam siya ng goosebump sa kanyang balat habang namumula siya at lumingon siya kay Gerald na naglalakad pa rin. Dati nakarelasyon mo si Gerald, di ba Sherry? Huwag mo subukang tanggihan na naging kayo noon. Sinabi ng isa sa mga babae habang tinatakpan niya ng kamay niya ang kanyang bibig at sinusubukang hindi tumawa. Huwag kang magsabi ng mga kalokohan. Kailan pa kami nagkaroon ng relasyon? Sabi ni Sherry habang ang niya pisngi ay naging pula. Kayo talaga ay may relasyon noon. Naalala ko pa ang pagpapalitan niyo ng sulat sa isa't isa. Napakalapit mo dati kay Gerald. Sabi ng parehong babae na nagsalita dati. Hindi iyon totoo. Malambing sinabi ni Sherry. Sherry, hindi mo ba naalala kung bakit binugbog ni Xeno ang tao na iyon? Kalimutan na natin ang tungkol doon. Iba na lang ang pag-usapan natin. Napagtanto ng babae na muntikan niya nang tapakan ang isang landmine kaya mabilis niyang sinubukan na baguhin ang paksa habang inilalabas niya ang kanyang dila awkwardly. Nga pala, nagkikita pa rin ba kayo ng lalaking nagtangkang bugbugin si Gerald noon? Tanong ng ibang babae. Matagal na kaming tumigil sa pakikipagdete. Sagot ni Sherry habang namumula. Pagkasabi nun, lumingon ulit siya kay Gerald. Hindi niya ito nakausap sa nakaraang 6 na taon. Nang sa wakas ay malapit na si Gerald, binati siya ng kanyang mga kamag-aral at lumapit ang mga ito para kamustahin siya. Nakita rin niya si Sherry at hindi mapigilan ni Gerald na medyo mahiya. Kung sa bagay, nagdate sila noon. Bagaman hindi talaga sila tunay na nagdate, ang relasyon na ibinahagi nila noon ay katulad ng pakikipagdate. Sa madaling salita, nagkaroon sila ng hindi siguradong relasyon. Si Sherry din ang naging dahilan kung bakit mainit sa paningin ni Yale, ang bully ng paaralan, si Gerald. Alam ng lahat ang sumunod na nangyari. Sa huli, nagkaroon ng relasyon sila Sherry at Yale.
Kanina pa nagtataka si Gerald kung nandito siya sa gathering. Ito ay magiging mahirap at nakakahiya para makita siya ngayon. Kung sa bagay, kinainisan siya nito. Galit na galit siya sa kanya. Bagaman nagawa na ni Xeno at Gerald ang lahat dahil sa kanya, nagpasya pa rin siyang makasama ang kanilang karibal. Nawala ang oportunidad ni Xeno na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Paano hindi ito magiging mahirap para kay Gerald? Hindi siya sigurado kung anong ugali ang dapat niyang ipakita sa kanya sa puntong ito. Kahit na medyo malapit sila sa isa't isa bago ang pangyayaring iyon, pareho silang tumigil sa pakikipag-usap sa isa't isa pagkatapos ito nangyari. Dapat bang subukan ni Gerald na makaganti sa kanya? Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na ito ay kanyang sariling choice na makasama siya sa huli. Walang kinalaman iyon kay Gerald. Kung gusto talaga niyang gumanti, dapat niyang hanapin si Yale. Pinag-isipan niya ito at nagpasya siyang huwag na lang siya pansinin. Hehe, mayabang siya. Hindi man lang nag-abala si Gerald na lumapit at kamustahin ka talaga. Siya nga pala, Sherry, hindi ba maganda ang ugali ni Gerald ngayon? At saka, bihis na bihis siya ngayon. Sa totoo lang medyo gwapo siya, sabi ng isa sa mga babae, habang tumatawa. Kusa si Sherry na nag-ayos ng sariling buhok nang mapagtanto niya ito. Hindi niya maiwasang maging hindi komportable nang may marinig siyang iba na pumupuri kay Gerald. Naramdaman niya na parang may isang taong sumampal ng malakas sa kanyang muka. Kung sa bagay, siya ang nakipaghiwalay kay Gerald. Kung totoong maganda ang buhay niya ngayon, syempre hindi siya komportable. Yeah, gwapo siya, kaswal na sagot ni Sherry. Why? Nandito ang teacher natin noon na si Miss Yan, sigaw ng isang kaklas. Sa sandaling iyon, isang kotse ang huminto sa pasukan ng restauran. Pagbukas ng pinto sa likuran, isang matandang lalaki na nasa 60s ang lumabas. Si Maurice ang taong iyon. Ang nagmamaneho ay isang dalaga na mukhang nasa 27 years old. Mukha siyang mature, sexy, at maganda. Meron siyang magandang ugali at ang babaeng pinag-uusapan ay si Kristen Yang, ang kanilang English teacher noong 3rd grade sila. Noong nagtuturo siya sa kanila, katatapos lamang niya sa university sa edad na 22. Siya ay isang substitute teacher para sa class ni Gerald. Dahil sa kanyang kagandahan at sa kanyang kabataan, madali siyang nakikisama sa kanyang mga estudyante. Gayunpaman, tumingin lang sa kanya si Gerald. Wala siyang balak na batiin siya. Nang makita niya si Maurice, agad siyang tumakbo para tulungan siya palabas ng kotse. Gerald, ikaw nga. Bakit hindi mo ako binisita sa nagdaang 2 taon? Nang makita ni Maurice si Gerald, ang mukha nitang nakakunot kanina ay napuno agad ng galak. Habang nagsasalita siya, excited niyang hinawakan ang kamay ni Gerald. Talagang inalagaan ni Maurice sila Gerald at Xeno noon at hindi kailanman kinalimutan ni Gerald ang lahat ng kabaitan na natanggap niya. Mabilis na ipinaliwanag ni Gerald kung bakit hindi siya bumisita. Puff, bakit ka nandito, Gerald? Tingnan mo ang sarili mo. Anong ginagawa mo dito ngayon? Bakit ka nakabihis ng ganyan, sabi ni Kirsten habang nakatingin kay Gerald. Siya ay may isang satirical expression sa kanyang muka. Si Xeno ay nagkaroon ng problema kay Kristen noon. Mula pa noong araw na iyon, kinainisan niya si Xeno at si Gerald. Kahit na hindi direktang kasangkot dito si Gerald, ang kaibigan ng kanyang kalaban ay kaaway din niya. Kasalanan niya ito sa pagiging mabuting kaibigan ni Xeno. Noon, palagi niyang pinahihirapan sila Xeno at Gerald na mga mahirap lamang sa kanyang klase. Bakit sila naglakas loob lumaban sa kanya? Ito rin ang dahilan kung ayaw ni Gerald na batiin siya kanina. Matapos marinig ang sinabi nito, tumingin lang si Gerald sa kanya at hindi siya nagsalita. Sinira ni Maurice ang katahimikan at sinabi, Gerald, ikaw ay adult na ngayon kaya pwede kang uminom ng alak. Bakit hindi natin gamitin ang oportunidad na ito? Samahan mo ako at uminom tayo. Maurice, teka. May sasabihin pa sana si Gerald nang agad na sumabad ang isang lalaki na malakas magsalita. Si Chase ang tao na iyon. Wow! Napakaraming mga kaklase natin ang nandito ngayon. Lahat kayo ay talagang dumalo para sa akin. Nagawa ko na ang lahat ng kinakailangang arrangement ngayon kaya pumasok muna kayo at magpatuloy sa pakikipag-usap sa bawat isa sa loob. Habang sinusuri niya ang mga tao, nakita niya sina Maurice at Kristen. Nakangiti siya na lumapit sa kanilang dalawa bago sinabi, Maurice. Miss Yan. Welcome, pumasok na tayo at umupo muna.
Nandito ka rin, Gerald. Ayos. Sabay na tayong pumasok. Medyo nagulat si Chess nang makita si Gerald kaya binati niya na lang ito. Sherry, halika dito. Hindi mo ba nakikita na nandito na ang teacher natin noon? Tinawag ni Chess si Sherry nang makita niya ito. Sa sandaling tumayo siya sa tabi ni Chess, agad na kinabit ni Chess ang kamay niya sa kamay ni Sherry. Karamihan sa kanilang mga kamag-aral ay nagulat nang makita ito at kasama na rin dito si Gerald. Si Sherry ay tila may relasyon kay Chess. Alam agad ni Gerald na mas magiging awkward ito kung magtatagal siya sa gathering. Gayunpaman, hindi siya maaring umalis lang ngayon dahil nakahawak pa rin sa kamay niya si Maurice. Pwede kong sabihin kay Maurice ang tungkol dito, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Nang makapasok na ang lahat sa kwarto, nagpatuloy ang pakikipag-usap ang mga kaklase sa bawat isa. Ang karaniwang paksa na pinag-uusapan ng karamihan ay tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mga mag-aaral. Si Chess ay natural na may mahusay na buhay. Kung sa bagay, nagsimula na siyang magtrabaho kahit bago pa siya magtapos ng high school. Nalaman niya ang mga impormasyon tungkol sa mga malalaking trucks mula sa kanyang tito. Ginamit ni Chassie ang kayamanan ng kanyang pamilya para bumili ng kanyang sariling 2 malalaking truck. Ngayon, nagsimula na siya sa sarili niyang maliit na logistics company. Kung ihahambing siya sa mga kasamahan niya sa county, siya ay talagang napakahusay. Hindi nakapagtataka kung bakit pinili ni Sherry na makasama si Chess. Hey, isang blessing kay Sherry na maging boyfriend si Chess ngayon. Siguro masaya siya sa kanyang ng isang lady boss ngayon. Hahaha. Oo nga eh. Napakaganda niya. Iyon siguro ang dahilan kung bakit siya swerte. Maraming mga kaklase ang pinag-uusapan siya. Nga pala, Gerald, anong ginagawa mo ngayon? Biglang tinanong ni Chess. Kahit na hindi masyadong malapit sila Chess at Gerald noong junior high sila, alam na alam ni Chess ang relasyon noon nila Gerald at Sherry. Normal lang sa kasalukuyang boyfriend na maipakita ang inis niya sa dating boyfriend at ito mismo ang nararamdaman ni Chess sa sandaling iyon. Karagdagan pa doon, mas bihis pa si Gerald kaysa sa kanya. Napatanong si Chess kay Gerald dahil nakita niya ang magandang suot ni Gerald ngayon. Nakatingin din si Maurice kay Gerald. Inaasikaso ko lang ang sarili kong negosyo, sagot ni Gerald. Hahaha. Oh God, talagang nagsimula si Gerald ng sarili niyang negosyo. Sa sandaling iyon, agad na tumawa ang ilang babaeng kaklase. Anong negosyo mo? Nagbebenta ba kayo ng medyas sa night market? Hahaha. Sa totoo lang, nagsisimula ka lang ba sa isang negosyo dahil ang lahat ay may mga negosyo din? Gerald, hindi ka namin sinusubukan malungkot, pero dapat kang magkaroon ng malay sa iyong sarili. Hindi ba mas madali para sa isang tulad mo na maghanap lang ng trabaho sa kung saan? Si Kristen ay ang nagtanong kay Gerald. Pagkatapos ay mapangasar niyang idinagdag, hindi ko sinusubukan na gumawa ng gulo sa iyo o kay Xeno, pero kahit na pareho kayong talagang may magagandang grades, kayo ay nasa pinakamababang status sa lipunan. Alam mo ba kung bakit? Ito ay dahil pareho kayong walang koneksyon. Kulang pa kayo sa maayos na background ng pamilya. Nabalitaan ko na nag-aayos ng mga kotse si Xeno para sa ibang mga tao ngayon, tama ba? Anong futuro ang meron sa paggawa ng isang bagay na tulad niyan? Tinapos niya ang kanyang pangungusap habang mapahamak na nakangiti. Hindi yun tama, Miss Yan. Sa kabaligtaran, okay ang buhay ni Xeno ngayon. Binuksan na niya ang kanyang sariling malaking automobile trading company ngayon, at least iyon ang narinig ko. Yeah, nabalitaan ko rin iyon. Napakaswerte niya talaga mula nang magdesisyon ang Dream Investment Group na mag-invest sa kanyang kumpanya. Nang marinig ito ni Kristen, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigo. Ano ngayon? Hindi magtatagal bago magpasya ang mga taong iyon na bawiin ang kanilang kapital at investment. Pagdating ng panahon na iyon, babalik lang si Xeno sa pag-aayos ng mga kots. Sige, tama na. Speaking of which, Chesse, hindi ba sinabi mo kay Xeno ang tungkol sa gathering ngayon? Tinanong ni Maurice nang mabilis para baguhin ang paksa, naramdaman niya ang awkwardness sa kapaligiran. Oh? Hindi ko nasabi sa kanya. Hindi ko pa siya nakakausap, sagot ni Chess nang inilapag niya ang kanyang tikop bago siyang umisi. Nakontak ko na siya. Dahil nakuha ko na ang atensyon niyo ngayon, Chess. Sa totoo lang, hindi lang ikaw ang nagdiriwang ng iyong birthday ngayon. Pareho kayo ng birthday ng isa pa nating kaklas, sabi ng isa sa mga babae. Oh? Isa pang kaklase ang nagsiselebrate din ng birthday nila ngayon din,
Tanong ni Chess, habang nakangiti na may isang nakataas na kilay. Tama yan. Ngayon din ang birthday ni Kirk. Nang sinabi ko kay Xeno ang tungkol sa celebration, sinabi sa akin ni Xeno na wala siyang oras para dumalo ngayon. Si Kirk ay isa pa sa kanilang mga kaklase nila noong junior high. Kahit na siya ay isang matapat o prangka na tao, at matalino pa siya sa academics, palagi siyang nasa dulo ng klase. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang cement factory at dahil napagtanto niya na hindi siya mahusay sa kanyang pag-aaral, kaagad siyang nagsimulang magtrabaho para sa kanyang pamilya pagkatapos niya sa junior high school. Nakatingin ang lahat kay Kirk. Pita! Bakit hindi mo sinabi sa amin na ngayon din ang birthday mo, Kirk? Nakakahiya naman ito. Hahaha, sabi ni Chase. Ngayon din pala ang birthday mo. Kayong lahat, idagdag natin si Kirk sa wekat para mabigyan natin siya ng isang pulang sobre para sa kanyang birthday. Narinig ng lahat ang suggestion mula sa isa sa kanilang mga kaklase, ang karamihan ay masaya na sumang-ayon. Ngumiti lamang si Maurice bago sabihin, bakit ang mga kabataan ay hindi na nagbibigay ng mga totoong regalo tuwing birthday? Noong kaedad ko kayo, kailangan kong maghanda ng sarili kong mga regalong na ibibigay sa ibang tao. Ngayon na mayroon ng WeChat, ang mga bagay ay mas madali para sa inyo. Meron silang regalo, Maurice. Pwede kaming magpadala ng mga pulang sobre para maayos ang lahat. Mula sa birthday hanggang sa celebration ng kasal. Sabi ng mga babae habang tumatawa. Na-add na kita sa WeChat, Kirk. Alalahaning tanggapin ang pulang sobre. CJ. Maraming salamat lahat. Hindi ko talaga inaasahan na ang birthday ko ay magiging sa parehong araw ni Chess. Natuwa si Kirk nang makita niya kung gaano kahusay ang pagtrato sa kanya ng lahat ng kanyang mga kamag-aral. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa kanila. Coincidence talaga. Habang sila Kirk at Chess ay nagbabahagi ng parehong birthday, may ibang tao na rin. Nakalimutan niyo na bang lahat kung sino pa ang nagdiriwang ng parehong araw ng birthday ni Chess noong junior high? Nagmamadaling sinabi ni Lolita nang makita niya ang lahat na nagpapadala ng pera kay Kirk para sa kanyang birthday. Sino? Wala talagang pumapasok sa isip ko. Ang ilan sa mga kamag-aral ay sobrang nalilito. Kung hindi niya talaga mahulaan, si Gerald ang taong iyon. Ang kanyang birthday ay ngayon din. Palagi niyang sin-celebrate ang kanyang birthday sa parehong araw ng birthday ni Chess. 3 sa ating mga kamag-aral ay nagdiriwang ng kanilang birthday ngayon, sabi ni Lolita. Oh, si Gerald pala. Tumango ang mga kaklase para maipakita na alam na nila ngayon ang tinutukoy ni Lolita. Gayunpaman, wala nang ibang nagsalita. Speaking of which, Chase, narinig ko na magkakaroon ng ilang mga activity sa Fuente mamayang hapon. Pumunta tayo doon at magsaya. Sinabi ng tatay ko na talagang buhay na buhay doon, masayang sinabi ng isa sa mga babae para mawala ang katahimikan. Yeah, iyon din ang narinig ko. Bakit hindi tayo pumunta doon para magpakasaya? Ang lahat ng tao doon ay sumasang-ayon sa suggestion na iyon. Okay lang sa akin iyon. Ilan ang mga kotse natin dito? Oh, at Miss Yan. Dapat sumama ka rin sa amin mamaya sa hapon. Tingnan natin kung meron tayong sapat na space para mag-carpool at makatipid ng pamasahe sa taxi. Suggestion ni Chase. Matapos niyang sabihin yon, isang headcount ang nagawa at mayroong sapat na mga kotse para maisama ang lahat. Gayunpaman, nang gawin nila ang pangalawang headcount, nalaman nila na may isang sobrang tao ang hindi makakasali sa carpool. Well, ang awkward naman nito. May sobrang isang tao at talagang hindi sulit ang pagrenta ng taxi para lamang sa isang tao, sabi ng isa sa mga babae. Ang isa sa mga lalaki ay umubo bago sinabi, kung ganoon, hindi dapat sumali sa atin si Gerald. Meron pa siyang kailangang puntahan kaya kung sumama siya, pipigilan lang natin siya sa paggawa ng kanyang trabaho. Tumawa ang lalaking iyon. Tama yan. Sa palagay ko hindi rin dapat sumama si Gerald. Hahaha. Hindi rin ako pupunta. Magpakasaya kayo sa pupuntahan nyo. Maurice, ang tanging dahilan kung bakit ako pumunta dito ngayon ay para makita kita. Pinaplano kong imbitahan ka sa aking sariling kainan ng birthday ko, pero mukhang hindi maginhawa ang ideyang iyon ngayon. Pupuntahan kita sa susunod na 2 araw. Aalis muna ako para dumalo sa ilang bagay. Sinabi ni Gerald habang ipinapaliwanag ang kanyang mga plano kay Maurice. Mabuti iyon, Gerald. Mauna ka na ngayon kung ikaw ay abala.
Sinabi ni Maurice kahit alam niya na ang lahat ay pinagtatawanan at binibiro si Gerald. May alam siya na magpapatuloy lamang itong maging mahirap para kay Gerald kapag tatagal siya dito. Pagkatapos nito, tumingin si Gerald kay Lolita at tumango bago siya nagpaalam kay Maurice. Ano? Aalis na talaga sila? Pumunta lang ba talaga sila dito para bisitahin si Maurice? Napakalaking kalokohan. Paano naman tayo? Wala ba tayo sa kanila? Sabi ng ilan sa mga babae at kitang-kita na naguguluhan sila. Tama, di ba? May galit ka ba sa amin dahil lamang hindi ka namin binati sa birthday mo? Gerald, magiging prangka ako. Hindi sa ayaw kong batiin ka ng happy birthday gamit ang line, pero talagang ayaw kong ilagay ang number mo sa cellphone ko noong umpisa pa lang. Hahaha. Demon. Born? Kaagad pagkatapos nito, nagsimulang tumawa ang lahat. Ang pagtawa kay Gerald ang kanilang paboritong anyo ng libangan kung tutuusin. Nanahimik lang si Gerald. Alam niya na hindi mahirap na pakainin sa kanila ang mga salita nila. Gayunpaman, nagpasya siyang maging mas malaking tao at umalis na lang kasama si Lolita. Ang pagkakaroon ng unang reaksyon sa panunuya ng kanyang mga kamag-aral ay maliit na bagay lamang sa kanya kung tutuusin. Si Sherry naman ay umiling-iling habang pinapanood ang kanilang pag-alis. Sa buong pagtitipon, pinapanood niya si Gerald. Pakiramdam niya ay wala si Gerald kumpara kay Chess, at natutuwa siya na hindi siya napunta sa kanya. Nakakagalit naman. Narinig mo ba ang sinabi nila? Kahit si Miss Yan ay galit rin sa'yo. Kung hindi ako ganito kalapit sa kanila, magsisimula ako ng isang away para sa'yo. Reklamo ni Lolita. Huwag sayangin ang iyong lakas sa kanila, sabi ni Gerald habang nagpatuloy sa paghila ng kamay ni Lolita. Makalipas ang 20 minutes, pareho silang nakarating sa kanilang bayan. Gerald, i-celebrate mo ba ang iyong birthday sa bahay? Gusto mo bang ipagluto kita? Kung alam mo ito, medyo magaling ako sa paggawa ng noodles, sabi ni Lolita. Parang nag-alala siya na nasira ang self-esteem ni Gerald. Personal niyang sinisi ang kanyang sarili dahil siya ang nag-imbita sa kanya sa gathering. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, kalimutan na lang natin sila. Sa totoo lang, dahil maayos na ngayon ang buhay ni Xeno, pwede na kaming magtrabaho sa ilalim niya at magkakasama kami. Tulad ng noong dati. Katulad noong dati, nakangiting sagot ni Gerald. Sa totoo lang, hindi ko i-celebrate ang aking birthday sa bahay. I celebrate natin ito sa Fiente. Nag-book ako ng space sa Sunny Springs. Ha? Sunny Springs? Nakakatawa ka talaga, Gerald. May nagreserba na sa buong lugar. Hindi lang ang hotel ang ibig kong sabihin. Gulat na sinabi ni Lolita sa habang iniisip niya ito. Paano mo nagawang magpa-reserve doon? Sa totoo lang, hindi maintindihan ni Gerald kung bakit nareserba ni Zack ang buong lugar. Mula sa inaasahan ni Gerald, hindi na hihigit sa 30 katao ang dadalo sa celebration ng kanyang kaarawan. Gayunpaman, maaaring maidagdag ni Zack ang ilan sa kanyang sariling mga plano kaya hindi siya tinanong ni Gerald tungkol dito. Nagbigay ng malumanay ng ngiti si Gerald bago sumagot, malalaman mo mamaya. Ngayon umalis na tayo, 8 o'clock na. Kailangan nating magmadali dahil may iba pa akong dapat kunin. Teka, seryoso ka? Pero paano tayo makakarating doon? Ang Fuente ay medyo malayo dito, tanong ni Lolita habang nakakiling ang ulo niya. Kakaiba ang pag-arte ni Gerald at ito ang lalong nagpagulo sa isip ni Lolita. Gagamitin natin ang kotse. Ang kotse ay nasa eskinita. Imamaneho ko ito at pagkatapos ay pwede na nating kunin si mga Winters, sabi ni Gerald habang iniiling ang kanyang mga susi ng kotse para makita niya. Nang makarating sila sa eskinita, si Lolita ay sobrang nagulat nang makita ang kanilang kotse. Isang Audi A6. Kotse mo ba ito, Gerald? Tinanong ni Lolita habang nakapirmi sa kanyang lugar. Hindi. Ito ay isang kotse ng kumpanya. Makikita mo ang kotse ko sa hotel pagdating natin doon, nakangiting sinabi ni Gerald. Pagkatapos ay lumingon siya sa gulat habang nanatili ang babae, bago niya sinabi, tara na ngayon. Pumasok ka na at tatawagan ko si Winters. Matapos sunduin ang lahat, mayroong 4 na tao sa kotse habang papunta sila sa Fuente. Tumagal ng halos 20 minutes bago sila makarating sa Sunny Springs. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na makakita ng napakaraming tao. Ang mga luxurious na kotse ay patuloy na pumapasok ng sunod-sunod at maraming mga lawin ang nagtipon sa pasukan ni Sunny Springs.
Kung tutuusin, ito ang kanilang pangunahing pagkakataon upang kumita mula sa maraming mga tao na ito. Sa halip na isang pagdiriwang ng kaarawan, mukha itong isang buong festival. Buhay na buhay. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili. Ang isang pulang karpet ay inilatag mula sa pasukan hanggang sa hotel at dose-dose ng mga empleyado ang nagmamadali, abala sa pagtanggap sa sinumang mga honored na bisita na nakikita nila. Kung hindi dahil kay Zack, talagang hindi naisip ni Gerald na mag-host ng isang event na napakalaki. Hindi niya naramdaman na ang kaganapan ay para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Hala, ang dami ng mga tao dito. Paano mo nagawang magpareserba dito, Gerald? Imposible para sa akin na mag-isip pa, tanong ni Lolita at sobrang nagtataka siya. Tama siya, anak. Humanap na lang tayo ng maliit at magandang kainan kung saan tayo pwedeng mag-celebrate. Mas mabuti ito, ang iyong mama ay maaaring magluto para sa atin. Napakaraming mga tao dito at napakamahal ng pagkain. Sabi ni Winters. Huwag mag-alala tungkol sa alinman sa mga iyon, magdiriwang pa rin tayo dito, sabi ni Gerald sabay tawa. Alam ni Gerald na wala na siyang maitatago. Ang pagdiriwang ay ginawa para sa kanya at para sa kanya lamang. Nang ipinaliwanag ni Gerald ang kanyang sarili, lumapit sa kanila si Francis at ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Lolo? Lola? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Francis nang makita sila. Francis. Hindi mo sinabi sa amin na darating ang iyong mga lolo't lola. Nasabi namin sa mga empleyado na papasukin sila. Nakapasok lang kami dahil sa aming leader, sabi ng isa niyang kaibigan. Umubo si Francis bago sabihin, tulad ng sinabi mo, nandito lang kami dahil sa aming leader. Hindi naman tayo nandito para sa trabaho, pero pwede pa ba tayong humiling ng isang bagay tulad nito? Dahil ang mga magulang ko ay hindi rin naimbitahan, sila ay pwede rin naman tumambay sa paligid ng lugar na ito. Aba, nandito kami para ipagdiwang ang birthday ni Gerald. Oo nga pala, saan ang iyong mga magulang ngayon? Tinanong ni Winters habang nagpapaliwanag siya. Puffed. Birthday ni Gerald. Bakit lahat kayo ay nandito? Ang buong lugar na ito ay nakareserba na, sabi ni Francis habang nakatingin kay Gerald. Alam ni Francis kung gaano kabuti ang loob ng kanyang lolo't lola. Sa kanya, dinala ni Gerald ang dalawa na parehong clueless, kahit na alam niya na ang lugar ay nakareserba na. Para bang gusto lamang niyang mapahiya si Gerald sa harap ng kanyang mga kasamahan. Papa? Mama? Bakit kayo nandito? Tanong ng boss, maririnig ang pagkairita sa kanyang tono. Biglang nagtipon ang buong pamilya para makausap sila. Ang iba pang mga Winters ay dumalo sa kaganapan, alam nila na ito ay isang pagdiriwang para sa ilang makapangyarihang figura. Hindi lamang ang pinagdiriwang ang kaganapan sa magandang Sunny Springs, maraming mga kilalang tao ang naimbitahan din dito. Ito ang pangunahing pagkakataon para sa kanila na magkaroon ng ilang kasiyahan. Bukod pa doon, ito rin ang perpektong pagkakataon para mapalawak ang kanilang network. Ito ang dahilan kung bakit nandito ang buong pamilya. Humph, bakit ba sa tingin mo? Dinala sila ni Gerald dito. Nagulat si Francis habang ipinapaliwanag ang sitwasyon sa pamilya niya. Ha? Malaking kalokohan. Tumingin ka sa paligid mo. Tingnan mo kung ang isang tulad mo ay maaaring ipagdiwang ang iyong birthday dito, sabi ni Sandrila habang tumatawa at nakakross ang kanyang mga braso. Naisip niya na imposible para kay Gerald na magreserba ng isang table dito. Kung sa bagay, kung talagang nagawa niya ito, nangangahulugan iyon na mas malakas pa siya kaysa sa kanyang sariling anak na babae. Imposible na maaaring maging totoo ito. Sa katunayan, naisip ko na makakahanap ka lamang ng kainan sa downtown at doon ka mag-celebrate. Sino ang mag-aakalang pupunta ka sa Fuente? Kung alam namin ang iyong mga plano, dadalhin namin ang nanay at tatay sa amin. Sino ka ba sa tingin mo? Sabi ng pangatlong hipag. Tumigil na, birthday ngayon ni Gerald at sinabi niya na ililibre niya kami ng hapunan. Dahil lahat kayo ay walang maayos na gagawin, ipagdiwang natin ng sama-sama ang kanyang birthday. Ipakita mo sa amin ang restaurant, Gerald. Sabi ni Winters. Ano? Busy kami tatay. Alam mo, maghahapunan tayo kasama ang ilang mga kaibigan ni boss. Bakit hindi ka sumama sa amin? Tanong ng unang hipag. Humarap siya kay Francis bago sinabi, Fran, Jazz, pareho kayong pwede nang umalis ngayon. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng anumang oras dito at tandaan na magkaroon ng maayos na ugali pagdating ng leader.
Tumango agad si Francis at ang kanyang mga kasamahan. Alam nila kung gaano kahalaga ang kaganapan. Matapos masulyapan si Gerald sa huling pagkakataon, umalis si Francis kasama ang kanyang mga kasamahan. Para naman kay Queenie, tahimik niyang pinagmamasdan si Gerald sa buong oras na nandoon sila. Kanina lang, binibiro ng lahat si Gerald. Ang ilan ay lantarang ininsulto siya. Gayunpaman, mas alam ni Queenie dahil alam na niya na si Gerald ay may kaunting impluwensya sa attraction. Noong araw na iyon, ibababa lamang ni Gerald ang kanyang ulo sa kahihiyan. Sa oras na ito, nakangiti lamang siya. Nakangiti siya buong oras. Bakit siya nagtitiwala ngayon? Saan nagmula ang lahat ng kumpiyansang ito? Maaari ba talagang maging isang malakas na tao si Gerald? Ito ang mga kaisipang lumalangoy sa isipan ni Queenie. Sobrang na hindi mapalagay si Queenie mula noong araw na huli niyang nakta si Gerald. Hindi niya lang alam kung bakit. Natatakot lang siya na makarinig patungkol kay Gerald, kaya't hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang ang tungkol sa insidente. Gayunpaman, matapos marinig na sinabi ni Gerald na ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan dito, lalo nang lumalaki ang pag-aalala niya. Mar Winters. Ikaw talaga. Nagsalita ang isang matanda at husky na boses mula sa likuran nila. Lumingon si Gerald para tingnan kung sino ang nagsalita at nakita niya ang isang matandang lalaki. Sa likuran niya, nakasunod ang isang pamilya na may 4 na miyembro. Waxam. Hindi ko inaasahan na makita ka dito. Sabi ni Mar Winters ng tuwang-tuwa. Magalang na binati sila ng mga miyembro ng pamilya ni Waxam. Habang sinusuri ni Gerald ang pamilya, nanlamig siya nang makita ang 2 babae na nakatayo sa likuran ng mag-asawang may edad na. Sila sina Michelle at Sabrina Waxam. So, kamusta naman ang blind date? Sinubukan kong tanungin si Elle, pero wala lang siyang sinasabi sa akin. Gusto ko lang malaman kung kamusta ito. O Gerald, hindi ba ayon sa gusto mo ang mahal namin na si Elle? Pa, tigilan mo na ang pakikipag-usap tungkol sa kanya. Baka umatras lang siya dahil alam niyang mahirap siya na hindi may labas ang mahal nating Elle, sabi ng nanay ni Michelle. Hindi nila inaasahan na ang matandang lalaki na magtanong tungkol sa blind date kaagad sabat. Kahit na sa katunayan, ano pa ang kailangang tanungin tungkol doon? Tinanggihan na siya ng babaeng ito bago pa man sila magkita. Naisip ba talaga ng matanda na walang magpapakasal sa kanyang apo? Si Mar Winters ay umubo bago niya sinabi, well, Waxam, ito si Gerald. Pareho akong naguguluhan sa nangyari din sa araw na iyon. Ano? Siya si Gerald? Nabulabog ang nanay ni Michelle. Nahihiya na siya ngayon upang magsabi pa ng ibang mga salita. Pasimple pa siyang tumingin kay Gerald. Si Sabrina naman ay agad na tumalon sa tuwa. Gerald. Nagkita ulit tayo. Ngumiti sa kanya si Gerald. Si Michelle naman ay awkward na umatras ng ilang hakbang. Malinaw na mas ginusto ni Gerald ang kanyang kapatid kaysa sa kanya. Ma? Pa? Tingnan mo yon, hindi ba Gerald iyon? Sigaw ng isang babae na boses. Isang babae ang tumuro kay Gerald at papalapit na siya sa kanila. Siguro ay nandito lang siya para suriin kung ano ang nangyayari dito lalo na't maraming mga tao ang nandito. Sinong may pakialam kung si Gerald nga ito, kinutya ang isang lalaking may edad na. Ang mga taong ito ay ang pamilyang Jung. Tuwang-tuwa si Willie sa kaganapan. Gayunpaman, pagkakita niya kay Gerald ay agad na nagdilim ang kanyang paningin. Si Gerald ay kinilabutan nang makita sila. Dati, babatiin pa rin niya sila dahil gusto niyang maging magalang. Gayunpaman, ang kagandahang loob na ito ay hindi na kinakailangan. Oh my God, tingnan mo. Maraming mga mamahaling kotse. Talaga. Saan? Oh wow, tama ka. Maririnig ang mga hiyawan mula sa loob habang dumadaan ang mga kotse. Tinitiyak ng crowd ng mga tao na humilay para payagan ang mga kotse na dumaan. Habang ginagawa nila ito, hinanda ng mga empleyado ang kanilang sarili na tanggapin ang kanilang mga bagong panauhin. Isang mag-asawang nasa edad na ang lumabas mula sa unang sakyan ng magkahawak kamay. Welcome, Mar Edwin at Ms. Jennifer Edwards. Pagkakita pa lang ng mga empleyado sa mag-asawa, lahat ay agad na yumuko. Oh my God, ang mga Edwards iyon. Si Mar Edward ang nangungunang philanthropist sa Sunnydale. Dati siya rin ang pinakamayamang tao doon. Hindi ko inaasahan na pupunta siya dito. Oo nga eh.
Maagang nagretiro ang mga Edwards at naglalakbay sila sa buong mundo mula pa noon. Hindi ako makapaniwalang nandito talaga sila ngayon. Kahit na ang mga tauhan ng telebisyon ay may nahihirapan na makuhanan sila. Ang mga tao doon ay nagsitsismisan o kumukuha ng mga larawan ni Mer Edward at ng kanyang asawa gamit ang kanilang mga cellphone. Pa, lolo, nakaka-excite ito, di ba? Si Mer Edward ang dating mayaman sa Sunnydale. Mayabang na sinabi ni Francis at Jasper habang papalapit kina Gerald at sa kanyang grupo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita si Mer Winters ng tanyag na tao ng malapitan. Hindi niya halos maitago ang kanyang pagkabigla at naguluhan ng isip niya, gayon din ang para sa Waxhams. Mula sa susunod na sasakyan, isa pang mag-asawa na may edad na ang lumabas at sa likuran nila, kasunod ang kanilang anak. Wow! Si Mer Novelzada ay nandito. Nagmamay-ari siya ng ilang mga film company sa Hong Kong at sa Mayberry. Bakit sila nandito? Oh? Nakaka-excite ito. Siguro ay nagpaplano silang magtayo ng isang film company dito sa Fuente. Humph! Alam mo, talagang nagpaplano sila bumuo ng isang film company dito. Pinaplano nila ito noong nasa opisina ako. Masayang sinabi ni Francis na habang naririnig ang pag-uusap mula sa crowd ng mga tao. Sa sandaling iyon, may mga tao na nagsimulang muling magyaya. Ang lahat ay nakatingin sa bagong bisita na kakapasok lamang. Hala? Siya si Mer Steven Russell. Siya ang pinakamayamang tao sa Mundali. Ang crowd ng mga tao ay nakatingin sa kanya habang siya ay naglalakad. Anong ginagawa ng lahat ng mga tanyag na tao dito, pa? Ano ang okasyon? Tanong ni Leila nang magulat siya. Dahil si Francis ay nagtatrabaho sa kumpanya, mayroon siyang ideya kung ano talaga ang nangyayari. Sino pa ang makapangyarihang ito na mag-imbita sa lahat ng mga taong ito? Sigurado na ito ay isang event para kay Mer Crawford. Kahit ang mga detalye ng kung gaano siya katindi sa lugar na ito ay kasalukuyang hindi sigurado, masasabi natin na siguradong mayroon siyang network, paliwanag ulit ni Francis na may mayabang na mukha. Ano? Si Mer Crawford? Siya ang nagdiriwang ng kanyang birthday, tanong ni Leila. Mabilis na nakuha ang impormasyon at nagsimulang kumalat na parang apoy sa crowd ng mga tao. Ang lahat ay nagsalita, kaya pala. Birthday ni Mer Crawford. Sino pa ang pupunta sa isang maliit na bayan tulad ng Fuente? Speaking of which, bakit wala pang balita tungkol kay Mer Crawford sa internet? Tanong ng isang tsismosong tao sa crowd ng mga tao. Bakit pa? Gusto lang ni Mer Crawford na mapanatili ang kanyang pagiging low profile. Tama yan. Ilang piling tao lamang sa mundo ang nakakaalam kung ano talaga ang itsura ni Mer Crawford. Isang malakas na talakayan ang nagsimula na sa mga tao na nandoon. Talagang birthday pala ni Mer Crawford ngayon. Tama ako. Doon nalaman ng pamilyang Winters na ang pagdiriwang ay gaganapin para sa isang napakalakas na tao. Si Gerald naman ay nakapisil sa loob ng crowd ng mga tao at medyo nabigla siya. Hindi niya inaasahan na magiging sobra ang preparasyon ni Zack sa pagdiriwang at hindi niya rin naisip na maraming mga tanyag na kilalang tao ang inimbitahan. Tinansya niya lang na 30 katao lamang ang dadalo sa kanyang birthday at malinaw na higit pa rito ang inakala niya. Teka! Guys, tingnan mo? Hindi ba siya si Mer Zebriel na mula sa Sunnydale? Kiki, siya nga. Kahit si Mer Zebriel ay nandito rin. Ang crowd ng mga tao ay patuloy na nabigla sa mga maing guest sa kaganapan. Aalis ako para kumuha ng ilang mga picture at pwede nyo bang bantayan ang mga gamit ko? Okay guys, tara na, sabi ni Francis sa isang seryosong tono at siya ay sumugod habang hawak ang kanyang kamera. Sunod-sunod na pumunta sa eksena ang mga kilalang tao, walang makapagpigil sa ingay na ginagawa ng crowd ng mga tao. Si Mer Winters mismo ay natuwa. Kung tutuusin, nakikita lang niya ang lahat ng mga taong ito sa telebisyon dati. Maraming mga sikat na artista ang naroroon para sa pagdiriwang. Sa sandaling iyon, maraming mga mamahaling sports car ang dumating sa pasukan at lumabas ang maraming mayamang tagapagmana ng Mayberry. Oh God, maraming mga cute na lalaki dito. At lahat sila ay mayamang tagapagmana din. Sabi ng maraming mga babae. Ayon si Yol Holden, godbrother ni Mer Crawford. Nakita ko ang mga picture niya online. Kahit na medyo chubby siya, ang kanyang itsura ay pwede na rin. Ang cute niya, mahal na mahal ko siya. Si Aiden Baker yan. Siya ang pinakagwapo sa kanilang lahat. Ang tangkad at gwapo niya.
Alam mo, narinig kong kamukha niya si Mark Crawford. Mamamatay ako ng walang pagsisisi kung bibigyan niya ako ng isang halik. Oh? Oh? At ang lalaking iyon doon ay... Habang nagpatuloy ang listahan ng mga kilalang tao, marami sa mga babae ang nagtipon sa harap at sinisigurado nila na makakuha sila ng maraming mga picture hanggat maaari. Sus, ang mga batang ito ay napakagwapo at napakayaman din nila. Ngayon, hindi talaga ako umaasa ng sobra mula sa inyong mga babae, pero kung makahanap kayo ng kahit isang taong kasing galing ng mga ito, mas magiging proud ako sa inyo. Sabi ng nanay ni Michelle. Malaki ang pag-asa niya para sa kanyang mga anak na babae. Kung maaari nilang matagumpay na mapangasawa ang isa sa mga mayamang tagapagmana, ang kanyang buhay ay magiging mas mahusay. Dahan-dahang naglakad sina Yoel at Aiden patungo sa entrance, habang ang kanilang mga kamay ay nasa bulsa nila. Dahil meron silang mga sunglasses na suot, ang patuloy na pag-flash mula sa mga kamera ay hindi nakaabala sa kanila. Sinabi sa kanila ng mga organizer na kukuha sila ng group photo sa plaza. Habang nagpatuloy siya sa panonood ng mga empleyado na binabati ang mga sikat na mga tao, lalo lamang nainggit si Willie. Ang kanyang pisngi ay naging pulang-pula dahil sa lahat ng kanyang nakapigil na galit. Kita mo ang lalaking iyon? Kung hindi dahil sa kanya, ako ang tatanggap sa mga bisita. Sabi ni Willie habang nainggit. Ang mga may experience lamang na empleyado ang pinapayagan na pumasok sa gusali para batiin ang mga tanyag na tao. Dahil si Willie ay nanonood lamang sa loob ng crowd ng mga tao, kitang-kita kung bakit siya sobrang naiinis ngayon. Tingnan mo yan. Ang mga empleyado ng atraksyon ay nagdala ng kanilang mga pamilya at kamag-anak kasama nila. Bakit wala tayong kakilala na may mga ganitong benepisyo? Sabi ni Sandrila bago siya bumuntong hininga, ang kanyang mga salita ay napuno ng selos. Humarap siya kay Queenie bago sinabi, Darling, gawin ang iyong makakaya at magsumikap ka, ayos. Sa susunod ay siguradong maisasama mo ako sa mga ganitong malalaking kaganapan. Kahit na tumango si Queenie, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalawakan. Ang kanyang isipan ay blanko. Hindi siya sigurado kung ano ang mararamdaman niya tungkol sa isang malaking kaganapan. Siyempre ang sinumang matino na tao ay gustong maglakad sa red carpet. Sino ba ang magsettle para maging isang simpleng parte lang ng crowd? Naisip ni Queenie sa kanyang sarili. Excuse me, May Dedan. Nagdesisyon si Gerald sa sandaling iyon na oras na para sa kanya na pumasok mismo sa gusali. Kung sa bagay, halos lahat ng mga bisita ay dumating na. Walang paraan para masimulan nila ang pagdiriwang nang wala siya. Habang iniisip niya ito, tinulak siya ng crowd ng mga tao. Key off. Itigil ang pagtulak sa amin, freak. Oo nga, bakit ka nagmamadali? Yo? Maraming mga babae ang natipon sa harap ng hilera ay tumingin kay Gerald at kitang-kita na naiinis sila. Humph! Tingnan mo ang sarili mo. Sinusubukan mong makipagsiksikan sa harap. Nangutya si Sandrila habang pinapanood na nakikipagtulakan muli si Gerald sa likuran. Pita! Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Hindi siya maaaring makipagsiksikan sa lahat. Uy Gerald! Dito ka na lang manood. Ibig kong sabihin tingnan ang lahat ng mga kilalang tao. Suggestion ni Lolita sa kanya. Habang sinasabi niya, ang huling panauhin ay dumating na sa pagdiriwang. Sa conference hall, si Zach mismo ay nasa entablado na nagpapasalamat sa lahat ng mga kasalukuyang panauhin. Biglang nagsimulang magring ang cellphone ni Zach at ang lahat ay tumahimik. Sa kabila ng katotohanang maraming mga tao sa outdoor conference hall, napakatahimik ng paligid na kahit ang isang drop ay maririnig. Ilang oras na? Alin sa mga ito si Mark Crawford? Bakit hindi pa natin siya nakita? Siguro hindi siya dumating. Ngunit imposible iyon, tama? O baka nasa loob na siya? Siguro ay ayaw niyang ilantad kung ano ang itsura niya. Ha? Ibig sabihin hindi natin siya makikilala. Sinabi ng ilang mga babae sa pagkabigo. Ang mga babae ay sabik na makita kung ano ang hitsura ng bilyonaryo, higit pa kaysa makita nila sila Aiden at Yoel. Ang malaman kung ano ang itsura ni Mark Crawford ay ang kanilang pangunahing layunin mula sa sandaling alam nila kung kanino ang pagdiriwang na ito. Putek, bakit hindi pa nagpapakita si Mark Crawford? Naiinip na tanong ni Leah. Baka ayaw niya lang makita. Sabi ni Willie. Samantala sa conference hall, lalong naging matumal ang kapaligiran sa bawat minuto na lumilipas. Napansin ni Zach ang malinaw na pagbabago ng mood ngunit kahit na siya ay medyo nalito.
Halos 11 o'clock na at ayon sa ipinangako, dapat dumating na si Gerald matapos sunduin ang pamilyang Winters. Ngumiti pa si Zack bago sinabi, pasensya na kayong lahat. Tatawagan ko kaagad si Mark Crawford. Baka may umabala sa kanya. Matapos sabihin yon, hinugot niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at nagdial siya ng number ni Gerald. Oh, narinig mo ba yun? Darating talaga siya. Medyo late na si Mark Crawford. Oh? Nangangahulugan ito na makikita natin siya mamaya, tama ba? Naging masaya ang mga babae. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang cellphone ni Gerald. Dahil ang crowd ng mga tao ay tahimik na, ang pinagmulan ng pagring ay narinig ng lahat. Lahat ay nakatingin kay Gerald sa gulat. Kung tutuusin, pagkatapos na madial ni Zack ang numerong iyon, agad na nagring ang cellphone ni Gerald. Nagkataon lamang ito, tama. Hahaha. Kung wala lang kaming alam, mapagkakamalan namin siya na si Mark Crawford. Sinabi ng isang tao sa crowd bago tumawa. Marlyle. Nandito na ako pero naipit ako ng napakaraming tao. Makakarating ako diyan ng 1 minuto, sabi ni Gerald matapos sagutin ang tawag. Hala siya. Siguro wala na siya sa kanyang isipan. Akala niya saang kilala na si Mark Crawford. Napakagaling na artista. Oo nga, di ba? Nakakatawang tao. Ang bawat tao ay nagsimulang pagtawanan si Gerald. Pagkababa ng tawag ay nagsimulang maglakad si Gerald sa harapan. Sa oras na ito, wala sa mga babae ang nagtangkang pigilan siya. Sa halip, simpleng tinitigan lamang siya sa sobrang gulat. Gerald, anong ginagawa mo? Bumalik ka dito. Sabi ni Lolita. Akala niya wala na sa pag-iisip si Gerald. Habang naglalakad si Gerald papunta sa gitna ng red carpet, lahat ay nagpatuloy na tumitig sa kanya na may tuliro ang mga ekspresyon sa kanilang muka. Nang makita siya, lahat ng mga honored guest ay lumabas sa gusali na pinamunuan ng walang iba kundi si Zack. Kirby, 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 Kirby. Nakuha niya ang atensyon nila. Gulat na sinabi ni Lolita. Sa sandaling iyon, lahat ng mga honored guest ay sabay na bumati, Mark Crawford. Ang kanilang mga tinig ay sabay-sabay na ang pagbati ay umalingaw-ngaw sa hall tulad ng isang avalanche. Mark Crawford. Ano? Kinilabutan ang lahat ng marinig ang matindi at malakas na pagbati. Nanlaki ang mga mata nila Willie at Leah, malinaw na nagulat sila. Siya si Mark Crawford. Paano ito magiging posible? Matagal nang iniisip ni Willie na si Gerald ay walang iba kundi isang pamilyar lamang nakakilala. Hindi niya akalain na darating dito si Gerald. Dahil dito, palagi niyang minamaliit si Gerald. Dati, pinagsikapan pa ni Willie na maiwasan siya para lang mapigilan si Gerald na humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, ang lahat ng mga tanyag na figura na ito ay tinawag si Gerald na Mark Crawford. Ang misteryosong Mark Crawford ng Mayberry ay si Gerald pala. Ang katotohanan pala ay napalunok si Willie. Ang kanyang isip ay naging blangko, at ang sitwasyon ay naging isang napakalaking sampal sa kanyang mukha. Gulat na gulat siya na ang sulok ng kanyang bibig ay kumikibot. Mismong si Leila ay tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, pareho silang nagulat ng kanyang ama. Hindi ito naiiba para sa Winters na lahat ay mukhang gulat na gulat. Gayunpaman, ang dalawang anak na babae ni Waxham ang may pinakamasamang reaksyon. Hindi nila kailanman napag-isipan na si Gerald ay si Mark Crawford pala. Kaya pala napakayaman niya. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Mark Crawford. Napakagwapo mo, sigaw ng ilang mga babae na papunta sa kanya. Binaliwala lamang ni Gerald ang mga sigaw ng pambobola bago lumingon kay Lolita, Mar at Merce Winters na nakatulala pa rin sa revelasyon. Nakangiti na sinabi ni Gerald, sinabi ko sayo na mayroon akong isang lamesa na nakalaan para sa amin. Ngayon umalis na tayo. Pagkatapos nito, hinila niya ang kamay ni Lolita at dahan-dahang ginabayan ang dalawang Winters sa magkabilang braso. Silang apat ay sabay na naglakad palabas ng crowd. Biglang napalunok si Lolita habang siya ay gulat na gulat pa rin. Nang makalapit na sila, sina Yoel, Aiden, at maraming iba pang mayamang tagapagmana ay lumapit upang salubungin sila. Mangunguna ako para sa inyo, Mr. Nakangiting sinabi ni Aiden habang nakahawak siya sa braso ni Ma Winters. Sumunod si Gerald sa likuran nila. Habang pinapanood ni Michelle na naglakad si Gerald, agad niyang naalala ang blind date ilang araw lamang ang nakalipas. Sis, ayokong makilala ang kawawang freak na yan.
Pwede kang makipagpalitan para sa akin at tanggihan mo siya, sabi ni Michelle. Yeah, hindi siya pakakasalan ng babay ko kahit na siya ang huling lalaki na nabubuhay. Sino ba siya sa palagay niya? Talaga bang naiisip niya na kaya niyang makuha ang aking munting Ellie? Pag-isipan mo ito ng mabuti, freak. Sa pagkakataong ito, ang ina ni Michelle ang nagsalita sapagkat naalala din niya ang blind date. Sa kabila ng pagsasabi niyan, ang totoo ay ang dalawa ay nilamon ng parehong panghihinayang at kahihiyan. Pareho ang sitwasyon para sa pamilyang Winters na nahihiya ngayon. Hey guys, bukas ay birthday ko. Kung malaya ka, nais niyo bang kumain kasama ko? Hindi masyadong maraming tao ang pupunta doon. Sa sandaling iyon, lahat ng pamilyang Winters ay inisip sa kanilang isipan ang imbitasyon ni Gerald noon. Inimbitahan pa niya sila na may nakakaingganyong ngiti noong isang araw. Pero ano ang sinabi nila? Busy kami. Sino ang may oras para ipagdiwang ang birthday mo? Oo nga, di ba? Huwag kang gumaya at mag-host ng mga birthday party. Tingnan mo ang itsura mo, makakaya mo pa ba na i-celebrate ang birthday mo? Wala kaming oras at lakas upang pumunta sa birthday mo. Si Fran ay may gawain din. Sinubukan ni Gerald na imbitahan sila ng 2 beses, at ngayon, lahat sila ay may magkahalong emosyon sa puso nila. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Queenie ay nahulog sa lupa. Patuloy siyang nag-aalala na sa susunod ay magiging mas mahusay si Gerald kaysa sa kanya. Ngayon, ang kanyang pinakapangit na bangungot ay naging totoo sa harap ng kanyang mga mata. Kaya pala nagawa ni Gerald na kumapit sa kanya ang lahat. Kahit na si Watford mula noong isang araw ay tinatrato siya ng may respeto. Malinaw na ngayon kung bakit inimbitahan ni Gerald ang kanyang mga lolo't lola na ipagdiwang ang kanyang kaarawan dito. Si Gerald ay si Mer Crawford pala mula noong umpisa pa lang. Mismong si Willie ang nakatitig sa kanya na may pag-asa sa kanyang mga mata habang dumadaan si Gerald. Siguro ay may pagkakataon pa rin na kilalanin ni Gerald siya. Baka kumaway pa si Gerald sa kanya. Sa lahat ng mga taong ito, kapwa ang Winters at si Gerald ang naging mabait sa kanya. Palagi niyang naisip kung bakit pinondohan siya ng Dream Investment Group kung ang kanyang proyekto ay may kinakaharap na problema. Sa katunayan, inaalagaan pala siya ni Gerald. Matagal na siyang tinatawag ni Gerald na Uncle Jung, lalo noong medyo malapit pa sila. Alam ni Willie na kasalanan niya ito at dahan-dahan niyang nilayo ang kanyang sarili kay Gerald. Pinagsisisihan niya ngayon ang lahat ng nagawa niya at hiniling niya na makapag-rewind ang oras para magsimula ng sariwa ang relasyon nila ni Gerald. Gayunpaman, alam niya na hindi iyon mangyayari, kaya ang tanging magagawa niya ay tumingin sa sahig habang puno siya ng kahiyan. Wow! Tingnan mo iyon. Anong sasakyan yan? Sa sandaling iyon, maraming mga babae ang sumigaw habang itinuturo nila ang pasukan. Lihim silang umaasa na ang kanilang mga tinig ay maakit ang atensyon ni Gerald. Paglingon ni Gerald upang makita kung ano ang tinuturo nila, lahat ay mukhang nabigla. Isang sobrang luxurious na sports car ang dahan-dahang nagmaneho patungo sa pasukan. Pitang ina. Iyon ay isang Lamborghini Revent. Ang kotse na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 200 milyon. Ang lahat ay napasigaw. Sa sandaling iyon, lumabas sina Sienna at Zeno sa sakyan. Inihagis ni Zeno kay Gerald ang mga susi ng kotse bago sinabi, nandito ka na pala. Dinala ko ito, tulad ng sinabi mo sa akin. Hiningi ni Gerald kay Zeno ang isang pabor 2 araw na ang nakakaraan. Dahil wala siyang kotse sa lugar na ito at kailangan pa niya ng isang uri ng transportasyon, sinabi niya kay Zeno na dalhin ang kanyang kotse. Ngumiti si Gerald sabay tapik sa balikat ni Zeno. Pagkatapos ay sabay silang pumasok sa conference hall. Ang kotse na iyon ay pagmamay-ari ni Mer Crawford. Sinabi ng bawat isa na may inggit sa kanilang tinig. Matapos kumuha ng maraming larawan, sa wakas nagsimula ang pagdiriwang ng kaarawan. Ayon kay Zach, ang pagdiriwang na ito ay hindi gaanong mahusay kumpara sa birthday ng kapatid ni Gerald noon. Si Gerald ay walang problema sa pagtanggap ng katotohanan iyon. Kung tutuusin, ang kanyang kapatid na babae ay umarkila ng isang buong isla para sa kanyang birthday. Iyon ay sobra na para sa kanta, kahit na para sa kanyang kaarawan. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy hanggang 3 o'clock ng hapon. Kahit na nangako si Gia na pupunta siya sa pagdiriwang, sa huli, hindi siya nakapunta dito. Matapos subukan ni Gerald na tawagan siya ng maraming beses, sa wakas ay sumagot na siya. Ang dahilan niya ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam kaya hindi siya makakapunta.
Medyo nag-alala si Gerald at tinanong siya ni Gerald kung okay lang siya, ngunit agad na binabanigya ang tawa. Napagpasyahan niya na huwag na siyang tanungin pa pagkatapos nito. Kung sa bagay, hindi siya obligado na dumalo sa kanyang birthday party. Matapos uminom ng ilang shot, nagpasya si Gerald na magpahinga sa isa sa mga waiting room. "Hoy, sino kayong mga tao? Hindi kayo pwedeng pumasok dito," sabi ng isang bodyguard sa labas. "Kamag-anak ako ni Mer Crawford." "Ako si Mer Jung," sagot ng boses ng isang middle-aged na lalaki. Siyempre si Willie Jung ang tao na iyon. Nakiusap siya sa kanyang mga kasamahan na papasukin siya, at pagkapasok sa hall, agad siyang pumunta para makita si Gerald. Mayroon siyang dalawang kadahilanan para maging desperado. Una, alam niya na ang mga tsismis sa kanya na ininsulto niya si Gerald ay kumakalat ng mabilis tulad ng isang sakit. Dahil dito, maraming nawala sa kanya kahit ang kanyang kasalukuyang posisyon. Alam niya na tumawid siya sa linya noon. Pangalawa, kung itinapon niya ang kanyang ego at humingi siya ng kapatawaran ni Gerald, maaari pa siyang magkaroon ng pagkakataong mag-uprade pabalik sa kanyang orihinal na posisyon. Para kay Willie, ngayon na ang oras para magpakitang gilas. Ito ay nakakatakot para sa kanya matapos malaman na si Gerald ay may napakalaking network. Sinumpa niya ang sarili niya dahil sa panlalait kay Gerald. Kung hindi niya ginawa ang bagay na ito, ang kanyang buhay ay maaaring maging mas mahusay ngayon. Marami siyang mga katanungan tungkol sa pamilyang Crawford na lumalangoy sa kanyang isipan. Isa sa mga ito ay kung paano siya naging napakalakas sa maikling panahon. Gayunpaman, mas alam ni Willie na itago ang mga saloobin na iyon sa kanyang sarili kahit na sa oras na ito. Ang mahalaga lamang sa sandaling iyon ay makita niya si Gerald. "Please, gusto kong makita si Mer Crawford. Pwede mo bang sabihin sa kanya na nandito ang kanyang Uncle Jung?" Pagmamakaawa ni Willie habang naghihintay sa likuran niya sina Lila at Leah. Hindi sigurado ang bodyguard. Mas alam niya na hindi niya dapat pakialaman ang sinuman na kaugnayan kay Gerald. Dahil dito, pumasok siya sa kwarto at pinaalam agad kay Gerald ang tungkol kay Mer Jung. Maya-maya pa, lumabas ulit ang bodyguard. Tiningnan niya ng masama si Uncle Jung at sinabi, "Sir, nagpapahinga si Mer Crawford ngayon. Kung gusto mong makita siya, maghintay ka." "Oo naman," sagot ni Willie nang tumango ito ng masigla. Kalahating oras ang lumipas. Sumunod naman ang isang oras. Matapos ang 5 mahabang oras ng paghihintay, ang gabi ay sumilip na. Gayunpaman, naghihintay pa rin si Willie sa labas ng kwarto, ang kanyang mga binti ay nasasaktan na sa sobrang tagal. "Sir, kasalukuyang naghahapunan si Mer Crawford. Sinabi niya sayo na bumalik ka sa ibang araw at iisipin niya kung makikipagtagpo siya sayo sa oras na iyon," sabi ng bodyguard pagkatapos niyang lumabas muli sa kwarto. Hindi maiwasang kumibot ang sulok ng bibig ni Willie nang marinig niya iyon. Alam ni Willie na sadyang pinaghintay siya ni Gerald ng ganoong katagal. Kung sa bagay, nilagay niya si Gerald sa parehong sitwasyon kung saan siya ay naghintay ng matagal noong nakaraan. Habang nangyayari ito, isang Rolls-Royce Phantom ay mabilis na tumakbo sa mga kalsada ng Yanken. Mukhang papunta ito sa Mayberry. Nakaupo sa likuran ng kotse ay isang stylish na mayamang babae. Sa totoo lang, ang pagtawag sa kanya na woman ay isang overstatement dahil mukha siyang isang dalaga na bagong graduate sa university. "Nandiyan na ba tayo?" tanong ng babae habang dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatuon siya sa tanawin sa labas ng bintana ng kotse. "Halos nasa Mayberry City na tayo, miss," sagot ng chauffeur. "Sabihin mo sa mga sasakyan sa likuran namin na humabol sila," utos ng babae matapos marinig iyon. Pagkatapos ay ginawa ng chauffeur ang iniutos niya, ipinasa niya ang kautusan sa pamagitan ng isang walkie-talkie. Sa likod ng Phantom, humigit kumulang 20 na mga may batch na kotse ang sumunod ng malapit. Ang iba pang mga kotse sa kalsada ay kailangang gumawa ng daan para sa grupo ng mga mamahaling kotse. Ang Mayberry City at ang Mayberry University nito. Ito ang dalawang pinabayaang lugar kung saan kailangan kong tiisin ang lahat ng mga panlalait at kahihiyan na iyon. "He, sa wakas ay babalik na ako," sabi ng babae habang nagbabalik tanaw siya habang nakasars ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Mahigpit niyang sinara ang kanyang kamay kaya halos mahukay sa kanyang balat ang kanyang mahabang kuko. "Miss, mag-aaral ang iyong kapatid sa university na iyon, hindi ba?" "Hey, kung ganun, magiging junior mo siya," sabi ng chauffeur. "Narinig ko rin na ang mga seniors ay mag-aayos ng isang debate competition. Makikilaho ka ba dyan?" Manahimik ka, saway ng babae habang nakapikit ulit siya.
Ang tunog na maririnig lamang pagkatapos nito ay ang tunog ng makina ng kotse at hindi nagtagal bago sila makarating sa Mayberry. Kasalukuyan naman ngayon kay Gerald, nagising siya ng maaga kinabukasan. Dahil tapos na siya sa karamihan ng mga proyekto na hawak niya, nagpasya siya na oras na para sa kanya na bumalik sa university. Ang 3 buwan na summer vacation ay mabilis na lumipas. Sa loob lamang ng 2 araw, gaganapin na ang debate competition. Sa makatuwid, nagpasya si Gerald na bumalik sa Mayberry at ito rin ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Xeno na dahil ang kanyang kots. Matapos magpaalam sa pamilyang Winters, hinatid si Gerald ng kanyang hipag. Hawak nila ang mga kamay niya hanggang sa makarating siya sa kotse niya. Nagawa pa nilang habulin ang kotse hanggang sa makarating sila sa entrance ng bayan. Pagkatapos mawala ang kotse sa kanilang abot tanaw, bumalik sila na may pag-aatubili sa kanilang mga mukha. Tingnan mo si Gerald ngayon. Napakagwapo niya. Tulad ng lagi kong sinabi, kahit mula noong bata pa siya, matagal ko nang alam na siya ang isang tao na titingnan ng lahat. Tama ba? Sabi ni Sandrila tuwing makakakita siya ng kaibigan. Habang nagmamaneho si Gerald, nakatanggap siya ng tawag sa kanyang cellphone. Galing ito kay Harper Sullivan, ang leader ng kanilang dorm. Kailan ka babalik sa Mayberry, Gerald? Papunta na ako ngayon, sagot ni Gerald. Haha. Ayan, nandito na kami ni Benjamin sa mga dorm. Dearman, excited na ba kayo para sa exam? Hindi ka ba guguluhin ng girlfriend mo na magkaroon ng maraming oras na makasama siya? Tanong ni Gerald na sabay tawa. Ang baby ko ay bumalik sa kanyang sariling university para maghanda sa kanyang exam. Bukod pa dito, ang debate competition ng university ay mas maaga kaysa sa kanila. At saka, ang aking pinsan ay magsisimulang mag-aral sa university natin, kaya sasama na lang ako sa kanya. Nakakatuwa, dito rin mag-aaral ang pinsan ni Benji kaya nandito na rin siya, paliwanag ni Harper. Sige, makakapunta ako sa university ngayon, kaya pag-usapan natin ito pagkatapos, sabi ni Gerald bago niya binaba ang tawag at pinadyak niya ng bahagya ang pedal ng sasakyan. Matapos ang kanilang 3rd year sa university, ang ilan sa mga 4th year students ay nagtungo para sa kanilang mga pagsasanay habang ang iba ay piniling manatili sa university para sa kanilang post-graduation. Ang mga mula sa isang piling mga major ay mayroon pa ring 3 buwan na natitira sa kanilang semester. Sa panahon ng bakasyon, si Gerald ay halos walang anumang oras para muling i-revise ang lahat. Na-miss din niya sila Harper at Benjamin matapos ang mahabang pagkakahiwalay. Pasado 9 o'clock na nang dumating si Gerald sa campus. Tulad ng inaasahan niya, tila ito ang unang araw na maraming mga bagong mag-aaral kaya maraming mga hindi pamilyar na mga muka sa paligid. Oh wow, nariinig ko ang mga alingaw-ngaw na ang Mayberry University ay puno ng mayamang tagapagmana, tingnan mo lang iyan. Anong klaseng sports car yan? Sismis ng maraming mga babae pagdating ng kotse ni Gerald sa pasukan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.